Ngayon po, simulan po natin ang ating talakayan para sa hapon na 'to. Para po sa ating aralin 2 ng ating Unit 1 sa akademikong pagsulat, aaralin po natin ang layunin sa paglinang ng kasanayan sa akademikong pagsulat. So para po sa ating layunin pampagkatuto ngayong araw, sa pagkatapos po ng araling ito, kayo po ay inaasahang natutukoy at nauunawaan ang mga hakbang sa pagsulat ng mga akademikong sulatin at naipapaliwanag ang mga tiyak na dahilan sa paglinang ng kasanayan sa pagsulat ng mga akademikong sulatin. Sumulat ng isang makabuluhang sulatin kaugnay sa karanasan sa pagsulat. Ano po ba yung tinatawag natin? Or ano po ba yung kasanayan sa pagsulat? Ang kasanayan po sa pagsulat, ito po yung kasanayan na kung saan marunong po tayong gumamit ng mga salita na maaari nating ilimbag at dito po marunong dapat tayong bumuo ng mga pangungusap, mag-organisa ng mga idea na isusulat po natin sa ating mga sulatin. Okay po, bukod po sa kasanayan sa pagsulat, ito po ang mga makrong kasanayan na dapat taglayin ng isang mag-aaral na maaari po nating maikonekta sa kasanayan sa pagsulat. Unang-una po, andyan po yung kasanayang pakikinig, pagsasalita, pagbabasa, at panonood. Okay po, ito pong apat na mga makrong kasanayan na ito ay maaari din po nating magamit kapag po tayo ay gagawa or gagamitin po natin yung ating makrong kasanayan sa pagsulat. Dahil po ang mga pakikinig, pagsasalita, pagbabasa at panonood ay makakatulong po sa ating mga manunulat na buksan ang kaisipan at lumawak ang kaisipan ng bawat isa sa kung papaano po tayo magsusulat at maglalathala ng iba't ibang mga impormasyon na maaari pong mabasa ng ating mga audiences or ng mga mag-aaral, mambabasa na maaari pong nating handugan ng iba't ibang klaseng sulatin. So bakit kinakailangan po natin na may kasanayan sa pagsulat? Dahil po, ang kasanayan po sa pagsulat ay nagbibigay po sa atin ng isang advantage na kung saan kapag alam po natin sumulat or alam po natin kung papaano sumulat ng maayos, maaari po tayo makapagsulat ng isang magandang akademikong sulatin na maaari nating gamitin ang mga sumusunod. So natalakay po natin noong nakaraan ang description, pagkakasunod-sunod, sanhi at bunga, paghahambing at pagsasalungat, at ang problema at solusyon. So dito po sa ating akademikong sulatin, lahat naman po ng mga pagsulat or lahat po ng klase ng sulatin ay gumagamit po tayo ng mga proseso. Sa mga proseso pong ito, tinataglay po nito ang mga tiyak or mga dapat po nating hakbang na dapat sundin upang maisa katuparan ang layunin ng isang manunulat. Ngunit mahalaga din po na maunawaan din natin ang katangian na taglay ng kabuuang proseso ng pagsulat. So, papaano po natin masisiguradong wasto ang katangian ng proseso sa pagsulat ng akademikong sulatin? Isa lamang po ang kasagutan para po dyan. Ayon po kina Villanueva at Bandril noong taong 2007, ang pagsulat ay isa sa pangunahing kasanayan na natututunan at pinauunlad sa loob ng paaralan. Okay po. So ito po yung mga bagay na dapat nating ma-enhance sa loob po ng paaralan at sa mga pag-aaral po na gagawin natin. Kasi po ang pangunahing kasanayan po natin na pagsulat ay isang kasangkapan po sa buhay ng tao. Kaya po kinakailangan palakasin natin yung atin pong kasanayan sa pagsulat. Dahil po ang pagsulat ay lagi po natin niyang ginagamit hanggang po sa tayo ay tumanda. Okay po. So ang manunulat po ay kailangan mahusay mangalap ng impormasyon, mahusay magsuri, magaling mag-organisa ng mga idea at lohikal.
So, ito po ang mga katangian sa paraan ng paggawa ng isang akademikong sulatin. So, unang-una po dyan ay ang komprehensibong paksa. Ano po ba pag sinabi nating komprehensibong paksa? So, may idea po ba ang bawat isa? Kapag sinabi po nating komprehensibong paksa. Okay po? Sige po, yes po. You may now answer po. Naiintindihan po or comprehend? So, may connection din po ang sagot po natin. Pero po, pag sinabi po nating komprehensibong paksa, ito ay tumutukoy po sa Dapat isang po malawak. okay, dapat malawak. Okay po, so tama po. Pag sinabi po natin komprehensibong paksa, ito po ay tumutukoy sa isang malalim, malawak at lubos na saklaw na paksa. O mean to say, na kung saan hindi lamang siya basta isang topic, kung hindi po isang buong pahayag ng pananaliksik na handang ipagtanggol or isulat. So ang isang komprehensibong paksa po kasi ay may mga katangian po siya. So ang una po doon is yung tinatawag po nating malinaw ang saklaw or yung scope at variable. Ano po yung inaaral natin? May tiyak na lugar, panahon at populasyon. So, dito po kung ginagawa po yung lokal na pag-aaral para po sa ating komprehensibong paksa. At dito rin po maaaring masagot sa loob ng makabuluhang panahon ng mag-aaral. Okay po? At may potensyal na makapag-ambag ng bagong kaalaman o solusyon. So, ayun po yung tinatawag po nating komprehensibong paksa. Pangalawa po is angkop na layunin. Ano po or ano po sa tingin ninyo pag sinabi po nating angkop na layunin? Sige po, maaaring po sumagot kahit po sino sa ating naka-join po dito sa ating online class. Ano po pag sinabi nating angkop na layunin? Pag sinabi po nating layunin sa wikang Ingles po, ito po yung objective. Dapat daw po yung layunin po natin, bakit nating isinusulat or bakit natin gagawin ang isang sulatin ay dapat po tutugma po siya sa ating paksa. Okay? So dapat po meron po tayo mga tiyak na layunin. Bakit natin kinakailangan gumawa ng isang sulatin tungkol po sa isang paksa? So ayun po yung ating angkop na layunin. Ano naman po ang gabay sa balangkas? May idea po ba tayo kung ano po ang gabay sa balangkas? Okay po. Sige po. Eto na po. Pag sinabi po nating gabay sa balangkas, ito po ay meron tayong dalawang klase. Meron po tayong tinatawag na conceptual na balangkas at theoretical na balangkas. Kung sa research po, ay ito po yung tinatawag natin na conceptual framework at theoretical framework. Pwede rin po ang research paradigm or balangkas ng pag-aaral kung saan ito po yung nagpapakita na kung papaano po natin susulatin, papaano po tayo kukuha ng mga datos, ano po yung mga layunin natin at ano yung posibleng maging resulta ng atin pong sulatin. Okay po, so yun po yung tinatawag nating gabay sa balangkas. Okay, ano naman po ang halaga ng datos? Okay? Pag-gather ng impormasyon. Ah, tama po 'yon. Pasok po dito sa halaga ng datos yung kung papaano po tayo or kumukuha ng isang impormasyon. Apo, pangkabuang halaga ng datos. Okay po, bakit po mahalaga na alam natin yung kahalagahan ng isang datos? Sa halaga po kasi ng isang datos,
dito na po papasok yung significance. Gaano ba kahalaga or para kanino mahalaga ang gagawin mong pananaliksik at ano ang ambag nito sa lipunan, institusyon, or kaalaman? Or ano halaga ng mga impormasyong ilalagay mo doon? Kasi di ba po, pag sumulat tayo, maglalagay tayo doon ng mga datos, ng iba't ibang klasing impormasyon. So ngayon po, dapat alam po natin ano yung posibleng maging ambag ng datos na yon sa mga or ano yung magiging ambag nun sa lipunan, sa institusyon, or sa kaalaman. Okay po. So dito po sa ating halaga ng datos, kung titignan po natin ang pangkaraniwang struktura ng isang thesis or isang disertasyon, meron po tayong mga ah, binabanggit na kung saan sila po yung mga posibleng makatanggap ng mga kahalagahan. So, nandiyan po yung mga mag-aaral or yung mga respondents, andyan yung guro or yung paaralan, mga magulang, pamahalaan, andyan po yung mga departamento, LGU, ahensya, komunidad, industriya, at yung mga mananaliksik po sa hinaharap. Okay po. So, dito po sa ating halaga ng datos, ito po yung significance of the study. Ano yung kahalagahan ng pag-aaral na yon para sa iba't ibang tao. So, ano naman po yung epektibong pagsusuri? Malinaw na layunin, tamang mga datos, angkop, pagtingin sa bagay o sitwasyon ng maingat at may katwiran. Okay po? So tama po ang mga sagot po natin. So pag sinabi po nating epektibong pagsusuri ng datos, ito po ay hindi lamang paglalagay ng mga kinompute po natin na mga datos mula sa iba't ibang statistics. Kung hindi po, kinakailangan maging malinaw, lohikal, may daloy at may lalim po yung mga interpretasyon doon po sa mga numbers na pwede nating ilagay doon po sa ating ah, tungkol po doon sa ating naging paksa. Okay po. So, kasi po dito po sa epektibong pagsusuri, tinitignan po nating mabuti ano po ba yung magiging implikasyon ng mga nakuha po nating datos doon po sa mga suliranin or doon sa paksa natin. So, kinakailangan po maging maayos po yung paraan natin kung papaano natin susuriin ang mga datos o mga impormasyon na nakuha natin. So, at ang last po is yung tugon ng konklusyon. Okay po. Yes po, labay. So, yung tugon ng conclusion po is tumutukoy sa huling bahagi ng isang sulatin or yung tinatalakay. So, nandito na po nakalagay yung mga kabuuang idea o resulta. Okay po. So, tama po. Dito po kasi sa tugon ng konklusyon, ah, 'di ba pag sinabi po natin konklusyon minsan, ang ginagawa po natin is binubuod natin yung buong parte ng ating sulatin. Pero po kasi, pag sinabi po nating konklusyon, ito po yung mga direktang sagot sa bawat tiyak na layunin natin. Kumbaga, bibigyan na po natin ng kasagutan yung mga layunin or yung objective po natin. Bakit natin isinulat or bakit tayo gumawa ng isang sulatin para sa isang paksa. So, dito po ay dapat nailalagay or dito po dapat natin inilalagay yung mga importanteng natuklasan natin para po mabigyan ng bagong kasagutan yung mga layunin na pinrovide po or inilagay natin doon po sa ating sulatin. Okay, papunta po tayo sa yugto ng pagbuo ng akademikong sulatin. So ito po ay muli nating tatalakayin po yung naging or yung mga ah,
step-by-step procedure sa kung papaano po tayo susulat at bubuo ng isang akademikong sulatin. So, dito po ang unang-una po is yung bago sumulat. Sa bago sumulat po, dito po nagaganap yung tinatawag daw po natin paunang kaalaman at bagong kaalaman. Bakit po dito nagaganap ang integrasyon or yung pagsasama nung kung ano yung alam natin at ano yung bago nating nalaman? Dahil po, bago po tayo sumulat or sa yugto po na bago sumulat, kinakailangan may kaalaman na tayo tungkol po doon sa paksa at kinakailangan po nating mag-research para po magkaroon tayo ng bagong kaalaman tungkol po doon sa paksa. Again, sa bago sumulat po, dito po nagaganap ang integrasyon ng paunang kaalaman at bagong kaalaman. Okay po. Pag alam na po natin or meron na tayong mga kaalaman, so siyempre, bubuo na po tayo ng unang borador. So meaning to say po, sa pagbuo po ng borador or ng isang draft, dito daw po natin matyagang iniisa-isa ng manunulat ang mga konsepto na maaaring maging laman ng akademikong sulatin. Kumbaga po, sinusulat na po natin or meron na tayong paunang sulat sa kung ano ba yung mga maaari nating italakay tungkol po doon sa isang paksa. Ano ba yung mga impormasyon na maaari nating isama para po magbigay paliwanag doon po sa objective natin or layunin natin tungkol sa isang sulatin. Next pong yugto is yung pagwawasto or yung editing at pagre-rebisa or revision. So sa yugtong po ito, inaayos na po natin yung ating borador, iwinawasto ang mga mali tulad ng baybay or yung spelling, bantas or punctuation at mismong nilalaman ng akademikong sulatin. Ito pong yugto na to sa pagbuo ng isang akademikong sulatin ay isa pong pinakamahalagang yugto na kung saan dito na po natin itinatama at inaayos yung mga impormasyong nilagay po natin doon po sa ating borador. Dito na po natin makikita ano na yung magiging resulta po ng ating sulatin. At ang huling yugto po is yung huli or pinal na sulatin. So dito po, kinakailangan pulido na pong naisusulat at handa na po nating ibahagi at mabasa ng iba yung mga sinulat po nating impormasyon na tumatalakay po doon sa paksa at sa layunin na ibinigay natin bakit natin isinulat ang isang sulatin. Okay po. Kumbaga dito po sa huli o pinal na sulatin, kailangan kumpleto rekados, wala na pong mali, at maayos po yung organisasyon ng idea ng ating paksa. Okay po? So yun po yung mga yugto sa pagbuo ng akademikong pagsulat. At ang pinakahuli po pala is yung paglalathala or paglilimbag. So, eto na po yung paglalathala or yung paglilimbag or yung pagpapublish or yung publikasyon or publication rather ng ating pong isinulat na sulatin. Kumbaga, dito na po natin pwedeng maibahagi sa mas maraming mambabasa ang impormasyong nais nating ipabatid bilang ambag sa produksyon ng karunungan. So, paano po natin pwedeng ilathala? Pwede po natin yan ilathala through printed at through digital copies. Okay po? So, ano po yung dahilan at layunin natin sa pagsulat? So, dito po, kakayahan sa kritikal na pag-iisip. Sa pagsasakatuparan ng akademikong sulatin, hindi natatapos ang manunulat sa hayag na paglalahad lamang ng mga kaalaman. Bakit po? So dapat daw po tayo bilang mga manunulat, kapag sumulat daw po tayo, dapat daw may kakayahan tayo sa critical na pag-iisip or yung malalim na pag-iisip na kung saan hindi lang tayo basta magsusulat lang. Hindi tayo basta maglalatag lang ng, or maglalahad lamang ng mga impormasyon or mga kaalaman. Kung hindi po, patuloy tayong nag-aaral, patuloy tayo nagsusuri ng iba't ibang kaalaman para malaman natin kung yung kaalaman bang inilahad natin ay sapat na
at maaari ng ilimbag para makapag-ambag tayo sa produksyon ng karunungan. Okay po? Next, pagpapalawak at pagpapalalim ng kaalaman. 'Di ba po sinabi natin kanina na sa pagsulat po, mas napapalalim po yung ating kaalaman dahil po mas marami po tayong nababasa, napapakinggan, napapanood ng mga impormasyon na maaari nating gamiting paksa at maaari nating ilagay yung bawat impormasyon or konsepto or teorya na naaral natin doon po sa mga isinusulat natin. Kaya mas napapalawak at napapalalim ang kaalaman natin kapag tayo po ay nagsusulat. Pangatlo, kakayahang propesyonal. Sa pagsulat po ng mga akademikong sulatin, bukod po sa mga konseptong teknikal at kasanayang makukuha, pwede rin po nating maunawaan at matutunan ang propesyonalidad. Bakit po? Dahil po sa pagsulat po natin ng mga akademikong sulatin or iba't iba pang klase ng mga sulatin, kinakailangan po maging propesyonal tayo. Hindi po natin pwedeng ilagay ang sarili nating emosyon doon po sa mga sinusulat. Kumbaga, ipapakita po natin na yung mga inilagay nating impormasyon sa ating sulatin ay mga totoong impormasyon na nakuha po natin sa mga ah, doon po sa ating mga pinagkakatiwalaan na mga source of information. Next po natin is yung kasanayan sa saliksik. Pag sinabi po nating saliksik, ito po yung pagre-research po natin. Okay po? Kasi po kinakailangan bilang isang manunulat, hindi lang po tayo nakatuon sa iisang source ng impormasyon. Kung hindi po kinakailangan nating suriin, kinakailangan nating maghagilap ng iba't ibang referensya para po doon sa paksang gusto nating talakayin. Okay po, so yan po yung ating unang bahagi ng ating discussion. So buksan ko lang po ang ikalawang bahagi po ng ating discussion. So wait lang po, 15 seconds. Okay po. So kung kanina po naaral po natin yung mga layunin, yung mga dahilan bakit tayo nagsusulat, ano yung mga hakbang sa pagsulat, ngayon po aalamin naman na po natin kung ano po yung mga uri ng akademikong sulatin. So ito rin po yung ating mga magiging paksa sa mga susunod po nating pag-aaral. So, ang una-una po nating klase po ng akademikong sulatin is yung tinatawag po nating malikhaing pagsulat. So, ano po kaya ang isang malikhaing pagsulat? Sige nga po sa mga nandito po sa ating Google class, sa tingin nyo po, ano po yung tinatawag natin na malikhaing pagsulat? Anyone from the class po, ano po ang isang malikhaing pagsulat? Yes, Garma. Ano po ang isang malikhaing pagsulat? De la Cruz. Yes po, Justin. Gumagamit ng imahinasyon at paglikha. May malikhaing paggamit ng wika at estilo, nagpapahayag ng mga idea at damdamin. Okay po, ang mga halimbawa ay kwento, dula, tula, sanaysay, at nobela. So, ang sagot po ni Justin Audrey ay tama po. Kung saan,
Ang malikhaing pagsulat po or sa wikang Ingles, ito po yung tinatawag nating creative writing. Okay? Kumbaga, dito po sa malikhaing pagsulat, meron po tayong sariling mundong ginagalawan kung saan meron tayong kalayaang sumulat sa kung ano po yung gusto nating isulat. As long as po na ito ay magbibigay ng kasiyahan, mapukaw po yung damdamin ng mga tao, maantig ang hiraya at isipan ng mambabasa, at karaniwang bunga ng mapaglarong isipan ng manunulat. So dito po natin ginagawa yung mga nobela, mga short story. Dito rin po tayo bumubuo ng mga bagong karakter na gusto nating gawan ng kwento. Dito natin inilalahad kung ano yung nararamdaman natin pag hindi natin masabi sa pamamagitan ng mga istorya, ng mga tula, at mga maiksing kwento. So ayun po yung tinatawag nating malikhaing pagsulat. So ito po yung mga halimbawa, maikling kwento, nobela, tula, pabula, at parabola. So ayon naman po kay Dupuis 2018, sa kasalukuyan, ang technical na sulatin ay kinabibilangan ng lahat ng mga dokumentasyong may technical na proseso. So ang susunod po natin na halimbawa ng sulatin is yung tinatawag po na technical na sulatin. Sa technical na sulatin po, again, ito po yung may mga technical na proseso. Okay po. Ano po ba yung mga halimbawa ng mga technical na sulatin? So, ito po yung mga instructional manuals po kung papaano gumamit ng mga bagay, policy manuals, ano yung mga rules and regulations po ng mga kumpanya, mga process manuals kung papaano gagawin yung isang bagay, user manual, paano i-operate ng mga tao yung mga gadgets, at yung instruction po sa kung papaano bubuin ang isang produkto. So dito po sa ating technical na sulatin, kabilang po dyan ang mga high-tech manufacturing, engineering, biotech, energy, aerospace, finance, IT, at global supply. Okay po, next po is yung professional na pagsulat. Sa professional na pagsulat po, ito po yung may kinalaman sa isang tiyak na larangang pang-akademya. So nagbibigay tugon ito sa mga sulating may kinalaman o kabuluhan sa isang tiyak na propesyon. So, dito po sa professional na pagsulat, para po sa mas madaling salita, ang isang profesional na pagsulat po ay tumatalakay po ito sa mga ah, gamit natin sa iba't ibang klase ng propesyon o trabaho na kinabibilangan. Okay po, ano po ba ang mga or ano yung mga pwede nating gawan ng mga profesional na pagsulat? So ang halimbawa po nito, for example po, ikaw ay isang guro. Okay po. Sa isang guro, may iba't ibang klase pong profesional na sulatin. So, andyan po yung lesson plan. Sa mga curriculum developer naman po, andyan naman po yung para sa mga curriculum instructions rather, andyan po ang curriculum developer, physical examination para sa mga nasa larangan ng medisina, at nandito rin po yung mga general o mga pangkalahatang sulatin na ginagawa po ng iba't ibang propesyon. Andiyan po yung liham or yung cover letter, andiyan po yung resume or yung biodata, yung mga email po natin sa kliyente, yung memo, panukalang proyekto, andiyan po yung mga kontrata. So ayun po yung mga halimbawa po ng mga profesional na pagsulat. Punta po tayo sa journalistic na pagsulat. Ang journalistic na pagsulat po, ito po yung klase ng sulatin na may kinalaman po sa pamamahayag. Dito po pumapasok yung pagsulat po natin ng mga balita, andito na po yung pagbuo natin ng mga artikulo,
na kung saan kinakailangan may kasanayan po tayo sa pangangalap ng mga impormasyon, pagiging objektibo, at paningin sa mga makabuluhang issue. So, ito po sa journalistic na pagsulat, ayan po yung commonly pong ginagawa ng ating mga journalist. Yung mga lumalahok po sa mga press conference at yung sa mga sinusulat po ng mga iba't ibang writer sa radyo, sa telebisyon. Okay po. Ang mga halimbawa po ng journalistic na pagsulat is yung balita, editorial, lathalain, at sports. Punta naman po tayo sa referensyal na pagsulat. Sa referensyal na pagsulat naman po, dito po, dapat daw po bigyang pagkilala ang mga pinagkukunan ng mga impormasyon upang maging patunay at mapagkatiwalaan ang akademikong sulatin. So, sa tingin niyo po, ano po kaya yung referensyal na pagsulat at saan natin siya maaaring makita? Sige nga po. Anyone from the class po, sa tingin niyo po, saan natin pwedeng makita ang referensyal na pagsulat? Espeho. Sige nga po, kung nakikinig po, saan po kaya matatagpuan or saan natin pwedeng makita ang tinatawag po nating referensyal na sulatin? Sige nga Sa po, mga pananaliksik po. sa mga pananaliksik. Saan pa po? Sa aklat din po. Okay, sa aklat. Kasi po, pwede rin po nating tawaging referensyal ay bibliografiya. Kung saan, dito po natin inalalatag lahat po ng mga manunulat na pinagkuhanan po natin ng impormasyon na ginamit natin doon sa ating sulatin bilang ebidensya doon sa magiging paksa at paliwanag po natin. So mahalaga po ang referensyal na pagsulat dahil ito po yung magbibigay sa atin ng tinatawag po natin na sa wikang Ingles na credibility. Andyan din po yung tinatawag din natin na magpapatunay na totoo yung mga impormasyon po na isinulat natin doon po sa ating sulatin. Kaya po napakahalaga na alam po natin kung paano sumulat ng isang referensyal na pagsulat. So again po, maaari po nating matagpuan ang referensyal na pagsulat sa mga dulong bahagi po ng mga thesis, disertasyon, or mga research at sa mga libro upang maipakilala or bigyan po natin ng acknowledgement or pagkilala yung mga taong pinagkukunan po natin ng impormasyon. Next po, ayon po kina Mabilin et al., ang akademik pagsulat ay lahat ng uri ng pagsulat ay may tuturing na bunga lamang ng akademikong pagsulat. So, ang halimbawa po ng mga akademikong pagsulat, ito po yung magiging tuon or ito po yung pagtutuunan natin ng pansin dito po sa ating subject is yung akademikong pagsulat. Ang isang akademikong pagsulat po, ito po yung mga pagsulat na kung saan ginagawa po natin ang mga sumusunod: synthesis, abstract, posisyong papel, yung talumpati, yung pagbuo po ng agenda at katitikan ng pulong, andyan po yung mga reflektibong sanaysay, yung paglalarawang sanaysay, andyan din po yung mga tinatawag natin na bio note or pagbuo po ng talambuhay. So ayun po yung mga halimbawa ng akademikong sulatin na maaari po natin talakayin sa mga susunod na linggo. Okay po, para po sa ating paglalahat, ang mga uri ng akademikong pagsulat ay nagkakaiba-iba batay o depende sa kung ano ang focus ng sulatin. Pagyamanin ang pangsariling kakayahan, karanasan at kaalaman upang higit na mapanindigan at mapayaman ang kaalaman.
Okay po. So dito po sa ating discussion po ngayong araw, na ipakita po natin yung iba't ibang klase ng mga akademikong sulatin na kung saan ito po ay maaari nating magamit sa iba't ibang paraan. Okay po, hindi lang po porket sinabi natin, magsusulat lang tayo, puro sulat lang. Hindi po. Ang bawat klase po ng sulatin na atin pong aaralin para po sa semester na ito ay maaari po natin siyang magamit hanggang sa tayo po ay tumanda. Maaari po natin siyang gamitin sa ating pag-aaral, pagtatrabaho, pagnenegosyo at pakikipagkomunikasyon sa iba't ibang tao. Okay po. Okay po. So wait lang po tayo. Um, for a while lang po. May double check lang po ako doon sa ating discussion. Okay, kung may mga katanungan po kayo regarding po doon sa ating naging diskusyon ngayong hapon, maaari po kayo magtanong para po kayo ay malinawan at mabigyang kasagutan po ang mga naiisip po ninyong maaaring maging or yung mga katanungan po ninyo. Meron po bang mga katanungan para po sa ating naging talakayan ngayong araw? Para po mas maging makabuluhan or malinawan po ang ating kaisipan, para po mabigyan po kayo ng ah, iba pang mga impormasyon na kinakailangan po ninyo. Meron po bang katanungan sa ating kaisipan na maaari po nating sagutin ngayong araw para po mas malinawan po tayo? Or malinaw naman po ang ating naging diskusyon ngayong hapon? Okay po, kung wala po kayong katanungan ngayong araw, pwede po bang magbukas po ng ating mga kamera para po makapag-attendance po tayo? Okay po, paki-open po lahat ng camera para saglit lang po, para po tayo ay tawag po doon, tayo po ay makapag-attendance para malaman ko po kayo ay naka-attend para po sa ating talakayan ngayong hapon. Saglit lang po. Isa pa po. 1, 2, 3. Okay po. So, bago po tayo matapos po sa ating talakayan, bago po tayo magpaalam sa isa't isa, lahat po ba ay nandoon na po sa ating Kuiper Classroom? Kung nandun na po, paki-raise po or pakipindot po ng kahit anong reaction.
Okay po. So, naglagay na po ako doon ng una po nating kailangan gawin. So, paki-check po ulit ng inyong message icon sa inyong Quipper account at pindutin po yung message po. Hindi pa po ako. Sige po, wait lang po. PM mo po ako, yun sa taga Plaridel. Sino ba to? Okay po, yung hindi pa po nakasali dun sa ating ayun, Lorico, Ira. Paki-PM po ako para ma-send ko po yung class code para makita mo po yung activity. So, ito po, after po nito, may mga isa-send po akong mga gagawin po ninyo para po sa ating naging talakayan ngayong hapon. So, ulit po, doon po ulit ninyo matatagpuan yung magiging activity po ninyo sa inyong message icon. Okay po? Pag nakatanggap po kayo ng message mula po doon sa akin, galing sa Quipper, pindutin nyo lamang po iyon at may makikita po kayong link doon po sa ating Quipper at pindutin nyo lang po yon para po kayo ay makapagsagot po ng ating discussion or nung atin pong ah, nag- ah, mga activity po. Okay po, so yun lamang po. Maraming salamat po. Maligayang Pasko po at manigong bagong taon po sa ating lahat. Magkita-kita po ulit tayo next year for 2026 para po sa ating susunod po na talakayan. At ngayon pong magiging bakasyon natin ay magsasend na lang po ako ng mga iba pang mga lesson videos para po pagdating natin ng 2026, tayo po ay magkakaroon ng bagong format po ng pag-aaral po para sa atin pong online class for next year. So maraming maraming salamat po sa lahat. Merry Christmas everyone. So again, ako po si Sir Justin Javier from JPI San Jose Campus. And Merry Christmas po again sa mga students natin mula sa Muson, Santa Maria, Plaridel, and San Jose Campus. So thank you very much po for attending our online class this afternoon. I hope you've learned something from our discussion. Thank you and God bless everyone. So pakicheck na lang po yung ating Creeper para po sa inyong activity na kailangan gawin. So pwede na pong mag-out at mag-join na po kayo sa inyong next class. Thank you very much po. Have a good day everyone. Happy Saturday.